Hello mga beshi! Gumising nga pala tayo na medyo hindi maganda ang pakiramdam. Medyo masakit ang ulo natin mga besh at parang sisipunin, kaya naman kumuha tayo agad nitong BioFlu para naman medyo gumaan-gaan at gumanda-ganda ang ating pakiramdam. Medyo maaga pa nga din kaya hindi ko muna ginising yung dalawang bata para maligo para naman medyo mahaba-haba ang tulog nila. Dahil late na nga silang nakakatulog sa gabi kaya naman hinahayaan ko muna na matulog sila ng medyo mahaba para hindi sila walang gana or matamlay sa buong maghapon. Hindi ko nga maintindihan kung anong nararamdaman ko ng oras na to. Masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko at medyo makati yung lalamunan ko. Pero syempre kailangan nating bumangon dahil kailangan nating mag-intindi dahil may pasok na ang mga bata ngayon. Una nga pala nating gagawin ay magsaing para maluto na siya kaagad at maihanda ko na sa bauna ng aking anak. O diba, sinong relate dyan mga mami na kahit masama yung pakiramdam mo, kailangan mong bumangon dahil kailangan mong intindihin yung mga estudyante mo at syempre papasok din naman tayo sa trabaho kaya kahit masama ang pakiramdam natin, for the go lang palagi. Tapos eto pa nga mga beshi, hindi ko alam kung ano talaga nangyayari dahil kahapon or kagabi sobrang sakit ng tiyan ko at para akong nag-ELBM, nakailang balik ako doon sa CR kaya naman hindi ko talaga malaman kung ano ba tong nararamdaman ko or ano ba yung nangyayari sa katawan ko. Pero alam ko naman na pinagaling na ako ni Lord kaya naman laban lang at for the go lang para sa buong maghapon. Ganito rin pala si mami dati nung ako yung nag-aaral. Talaga namang gigising niya ng maaga para ihanda yung mga kakainin namin bago pumasok. Kaya naman ngayon talagang nare-realize ko na ang pagmamahal ng isang magulang sa kanilang anak ay hindi matutumbasan. Kasi ayun nga, alam yun, kahit na may nararamdaman ka sa katawan mo, hindi mo iisipin yun, hindi mo uunahin yun. Uunahin mo pa rin yung para sa anak mo. Iba din talaga ang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kaya naman, kayong mga anak dyan, baka naman hindi lang kayo mapagbigyan, dadabugan nyo na at sisimangutan nyo ang inyong mga magulang. Huwag ganon dahil hindi nyo alam kung gaano kalaking sakripisyo ang ginagawa nila para sa ikabubuti nyo yun. Para nga po pala sa mga hindi nakakaalam, meron tayong tatlong estudyante. Isang grade 1, isang grade 3, at isang grade 9. Yung dalawang bata, inihahatid po namin bago kami pumasok sa trabaho. At yung isa naman, inihahatid ng lolo't lola nila kasi medyo late yung oras ng pasok nila. Sobrang laking pasasalamat ko din talaga dahil meron akong magulang na nakasuporta sa aming mag-asawa. Sila ang naghahatid sa panganay ko at sila rin ang sumusundo sa dalawang elementary tuwing uwian na at sila ang nagbabantay habang nasa trabaho pa ako at ang asawa ko. Inising ko na nga din po pala si ate para naman masimulan na niya muna yung activity na kailangan niyang tapusin sa math subject niya. Habang ako naman ay magpe-prepare ulit ng kanyang baunan dahil si ate po ay nagbabaon ng lunch dahil siya ay hanggang 2 o'clock sa school. Habang nagsasaing, habang nagpe-prepare si ate ng kanyang activity sa math, ako naman po ay naghuhugas ng kanilang baunan para mapatuyo ito at mamaya ay malagyan na ng kanin. O diba, minsan nagiging si Darna ka na lang din talaga, kailangan sabay-sabay ang ginagawa. At ngayon naman nga po ay ihahanda na natin ang kanyang uulamin. Alam niyo po, kung hindi niyo man natatanong ay sasabihin ko na po sa inyo no na ang akin pong anak na ito, lagi pong request niya na baon niya sa school ay itlog. Ewan ko nga naman ba kung hindi ba naman siya nagsasawa dahil talaga pong araw-araw gusto po niya ay itlog. Pero syempre minsan binabago din naman natin dahil baka naman masobrahan na siya sa itlog, lalo na siyang bumilog. Pero besh, pansin ko din talaga na pag itlog ang ulam niya, said na said at simot na simot talaga yung baonan niya. Unlike pag may ibang ulam akong prepare, talagang may natitira sa kanin niya. At ngayon naman nga ay kailangan na natin siyang turuan dito sa activity niyang kailangan tapusin. Ang maganda naman dito kay ate, once na explain mo na ang kailangan niyang at dapat niyang gawin, ay nagagawa naman niya ito ng maayos kahit siya na lang mag-isa. Pero syempre, kailangan pa rin nating umupo sa tabi niya at subaybayan kung tama pa rin ba ang kanyang ginagawa. Yung oras na yan ay pinapain-in lang natin yung kanin kaya habang wala pa tayong ginagawa, sine-check natin siya kung okay ba lahat ng ginagawa niya.
Alam mo yun, pag nanay ka, talagang napaghahati-hati mo yung oras mo. Natututo kang maging wise sa paggamit ng oras. Lumabas nga lang tayo saglit para kumuha ng kawali na pagpiprituhan ng itlog. Talaga naman, habang ginagawa ko ang lahat ng ito, nawala na sa isip ko na masama ang pakiramdam ko, besh. At habang nagtuturo nga tayo ng activity ni ate, kailangan na rin nating magluto ng ulam dahil luto na ang kanin. Kaya naman, pagsabay-sabay na natin yan. Magiging trumpo ka na lang din talaga, lalo na kapag nakikita mo na medyo lumalapit na tayo sa oras na kailangan gumayak sila at hindi mo pa natatapos sa mga dapat mong tapusin. Minsan kapag nangyayari yon, nagiging dragon na lang talaga ako sa umaga. Alam niyo yun, yung tipong sasabihin nyo na anong oras na, ang tatagal niyong kumilos, ang tatagal niyong gumayak, mga ganun-ganung bagay ba na naririnig ko rin sa mami ko nung time na akong nag-aaral. Pero buti na nga lang at sanay na sa akin yung mga anak ko na alam nila na kahit minsan ay napagtataasan ko sila ng boses. Alam nila na minsan normal na lang din kasi talaga sa akin yun. Sobrang sarap sa pakiramdam na napagsisilbihan mo yung mga anak mo habang bata pa sila dahil darating ang araw magkakaroon na rin yan ng mga kanya-kanyang buhay at ikaw maiiwan ka na lang ding mag-isa pag nagkaroon na sila ng pamilya. Kaya naman sulitin na lang din natin yung mga ganitong pagkakataon kahit aminin natin na nakakapagod. Pero syempre para sa pamilya, para sa mga anak natin, wala tayong hindi kayang gawin. Maglalagay na nga pala tayo ng kanin sa baonan ni ate para mamaya kahit takpan natin siya, okay lang dahil nakasingaw na yung init ng kanin. Pero bago yon ay naglagay na ako ng itlog, scrambled egg dito sa kawali para habang naglalagay tayo ng kanin ay naluluto na rin siya. O diba? Bigla nga palang nalobat itong cellphone kaya hindi ko na na-videohan ang mga susunod na kaganapan. At ito na nga tayo sa part na nakaligo na sila at nakapagbihis na din. So, ready na for school. Nakakatuwa lang din yung dalawang bata na yan dahil hindi ko na sila kailangang bihisan. Dahil ang nangyayari kasi sa aming mga beshi, sabay-sabay kaming naliligo and sabay-sabay din kaming nagbibihis dahil nga sabay-sabay kaming papasok. Sila sa school, ako naman at ang asawa ko sa trabaho. Sarili man nilang kilos sa kanilang pag-aayos, sa kanilang pagsusuot ng uniform, pero kahit ganun, ako nandyan pa rin sa tabi nila para sabihin sa kanila or tingnan sila kung tama ba yung mga ginagawa nila. Medyo malilate na kami, kaya naman mga besh, tingnan nyo at hindi na nga ako nakapagsuklay ng aking buhok. So, ayan, paalis na kami. At tingnan nyo kung paano kami magkakasya sa aming motor. Magmimistulang sardinas na lang talaga kami. Madalas nga nababanggit ng mga anak ko na sana magkaroon kami ng e-bike. Actually, matagal na panahon na silang nagre-request ng e-bike. Pero mga anak, nasa tamang panahon at tamang oras, darating din yan kapag yan ay kalooban na magkaroon talaga tayo. So, ayun, paalis na nga kami dito sa bahay. Nakaakyat na yung motor at ako naman ay magsasara na lang din ng gate. At eto na, tingnan nyo, nasa harap. Mga nakapalaman sila at mga besh, walang hingahan yan para magkasya kami. Tiis at sakripisyo mga anak, makakaraos din tayo. Magkakaroon din tayo ng pangarap nyong 3 wheels or 4 wheels. So ayun na, naihatid na natin sila at ngayon naman ay naihatid na rin ako ng aking asawa dito sa trabaho. Paalam!